Mga ka-pretty, andito na naman kami sa school. Bantayan ko lang muna ang aking binsoy. Dahil binigyan sila ng summative test ngayon at tingnan lang natin kung kaya ba ni Binsoy. Pinalabas na ang mga ina para sila na lang ang magsulat. Kayanin kaya ito ni Binsoy? Parang hindi naman. Tamad kasi si Binsoy magsulat kaya ngayon obligado siyang magsulat. Ako, mabuti na lang hindi umiyak si Binsoy. Iniwan ko siya. Siya lang ang nagsulat. Hindi pa naman niya kaya yan. At simula nang pumasok siya dito ay marunong na siyang mag-trace ng kanyang name. At happy naman kami dahil thank you kay ma'am dahil marunong na si Binsoy mag-trace ng kanyang name. At kung kami lang ang magturo sa kanya, ayaw makinig. Mabuti pa sa teacher na lang para obligado siya. At syempre, hindi mahihain ang aking Binsoy dahil pag tinawag siya ng kanyang guro na pabasahin, ay agad naman siya sumunod kung ano ay pabasa sa kanyang teacher. At ito na nga yung sulat niya, marunong naman siya mag-trace. At syempre, bilang ina, happy na din tayo sa ginawa ng aking Binsoy. Dahil kung ako lang, ayaw niya sumunod sa akin. Dahil lang nasa isip niya ay laro lamang. Pero sa time na ito, hindi pa siya nagmaoy. Nung malapit na siya matapos, ay saka na siya nagmaoy na gusto niya siya matulog daw. Sa araw na to, hindi ko sana siya papasukin dahil masakit daw yung bibig niya. Siguro may singaw o tonsil. Pero gusto kasi niya pumasok, kaya ayan, nandito na kami. Pinainom ko lang naman siya ng para sa lagnat para mawala yung pinreliver lang sa kanyang bibig. Pero kaya inaantok din naman siya dito. Sinabihan na niya ako na gusto na niyang umuwi dahil gusto na niyang matulog. Nakainom kasi siya ng timpla. At ito, inaantok na naman siya sa gamot. Nakakatapos lang yan magmaoy dito. Gusto niya kasing umuwi at matulog. Ang akala ko iiyak dahil wala ako sa kanyang tabi. Kaya nakatulala na lang ang aking Binsoy. Nanood na lang sa kanyang mga kaklase. Ayaw na niya magsulat. Gusto na niyang umuwi. Hinayaan ko na lang siyang magpahinga. May sakit kasi sa kanyang bibig. Baka iyan ang iniisip niya. Yung mga kaklase ni Binsoy naglalaro na. Tinatamad na sa pagsulat. Yung iba namang kaklase niya patingin-tingin sa labas. Hinahanap yung mga ina nila. Yung iba naglalaro na lang. Wala nang paki sa test nila. Ang aking Binsoy naman ay hindi na gumalaw. Yung lapis na lang ang gumalaw sa kanya. Iniisip na siguro niya ang kanyang bibig. Ang ibang kaklase niya focus naman sa pagsulat. At ayan, may maliit pa siyang kaklase.